Gutom, pagod at sakit ng mga sugat ang kalaban na ni Noel sa mga oras na yun. Sa dami ng mga taong kanyang sinubukang hinga ng tulong, swertehin na kaya siya sa gwardyang ito? Kung wala akong duty, samahan kita. Kaso lang, may duty ako eh. Ay, sir! Kasalukuyang nasa duty ang security guard na nilapitan ni Noel kaya nag-alangan din siya. At nang matapos makausap ng gwardya si Noel, bigla na lang siya umalis. Nung una, inisip na namin na isa na naman ang mamang yon sa mga tatanggi sa pakiusap niya. Ngunit nang muling mahagip ng aming kamera ang gwardya, isinama na niya si Noel sa bungad ng terminal. Ako, sir. Gamit ko. Tapos samahan kita. Salamat, sir. Salamat. May tumulong pa rin sa atin. Opo. May guard na dumating. Tinatanong kung anong kailangan ko, anong problema ko. Sinabi ko, kailangan ko makauwi sa tiyahin ko. Ang unang sabi niya sa akin, o sige, sabi niya, tutulungan kita, sandali hindi ako makakaalis pero hanapan kita ng mag-ahatid sa'yo. Pero laking gulat ko, nung bumalik siya, isinuli lang pala niya yung gamit niya. Kaya samahan niyo ako. Tara, una mo ang bag mo. Ay. Nang pinayagan ng supervisor na lumiban muna sa pwesto ang gwardya, lumabas na agad siya sa terminal kasama si Noel. Anong pangalan niyo ulit siya? Talada, sir. Talada. Jan. Jan Delada. Sa puntong yun, isang taxi na rin ang aming kinuntsaba para dumaan sa harapan nila. Dito na isinakay ng gwardya si Noel patungo sa address na gusto niyang matunton. Hanggang saan kaya siya aalalayan ng gwardya? Sino ang mamang ito na tumugon sa pakiusap ni Noel? Mahigit isang taon ng gwardya si John Gitalada sa Cebu North Bus Terminal. Ayon kay Mang John, iniwan niya ang asawa at 4 na taong gulang niyang anak sa Bohol para makahanap ng swerte rito sa Cebu. Mahirap kasi pag nandun tayo parati. Eh, wala tayong magagawa, wala tayong wala talaga. Walang makakain. Hindi rin daw biro ang kanyang trabaho rito. Bukod sa pagod at init, mabigat na responsibilidad daw ang pagiging gwardya. Yun ay dahil nakasalalay sa kanila ang seguridad ng mga libu-libong pasaherong dumadagsa rito araw-araw. Sa ngayon, kahit sabihin ko nung mahirap talaga, wala nang trabaho talaga nga mahirap talaga kasi nasa init ka talaga eh. Alikabok, lahat, nandyan lahat eh. Wala tayong magawa, yan ang trabaho natin. Dito sa may entrance ng terminal ang poste niya. Pero hindi lang mga sasakyan at tao ang kanyang binabantayan. Kung kinakailangan ng kanyang tulong sa kahit anong paraan, 24/7 din ang kanyang serbisyo. Yan dyan, matulungin na bata yan. Kasi pag makakita siya ng tao na walang pamasahe, kung mayroon siyang extra na pira, binigyan niya patungong norte. Marami na nga ho nangyari dyan eh. Yung walang pamasahe. Eh siyempre, yung tao, pag nakita mo sa gilid, anong gagawin yan? Dyan lang yan. Eh siyempre, tulungan mo lang. Pag may maitutulong, wala rin. Sa bahay ng kanyang kapatid dito sa Cebu, nanunuluyan si Mang John. Dahil maliit at kapos ang kanyang sinasahod, mas mabuti na raw na ipadala na lang niya ang kanyang sweldo sa kanyang mag-ina. Mas magastos pa kasi kung ilalaan pa niya ito sa pamasahe kada uwi niya ng Bohol. Kaya kahit nangungulila siya minsan sa kanyang asawa at anak, kailangan daw munang magtiis, wag lang sila magutom. Karaniwang araw lang ito para kay Mang John nang siya'y aming nakita sa istasyon ng bus. Swan.
Walang kamalay-malay ang butihing guard sa ikot ng mga pangyayari na magaganap nang dahil sa kanyang pagtulong kay Noel. Sakay ngayon ng aming kinuntsabang taxi si Noel at ang gwardyang si Mang John. Pansamantalang iniwan ni Mang John ang kanyang pwesto sa terminal. Kusa niyang sinamahan si Noel para matuntun ang tirahan ng hinahanap niyang kamag-anak. Malayo pa, malayo pa. Traffic kasi, andun lang dapat yun eh. Traffic. Tay, pasensya na kayo ha. Walang problema na yun. Pinapaalam na rin ako eh. Talagang sumasakit na rin kasi yung sugat ko eh. Habang nasa biyahe, patuloy ang pag-inda ni Noel sa mga kumikirot niyang sugat. Pero sigurado ka andyan ngayon sila? Ito po ang binigay na address ng lolo ko eh. Eh wala na akong ibang asahan pa kung dito na lang. Kaya ano, pag hindi ka makita, tama tayo dun sa bahay. Papalapit na sila sa lugar ng sinasabing kamag-anak ni Noel nang kanyang inamin sa gwardya ang isa pang problema. Tay. Tay, baka kulangin na ako ng pantaksi. Okay lang. Nang maipit sa traffic, siniguro ng mabuting Samaritano ang kalagayan ni Noel. Sumaglit muna ito sa tindahan para bilhan si Noel ng maiinom. Hanggang sa matunto na nga nila ang address na hinahanap ni Noel. Dito na nga ba magtatapos ang pagtulong ng isang gwardya sa isang estranghero? Naririto kaya ang mga kamag-anak na ibinilin ng lola ni Noel? Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, natuntun din ni Mang John ang lugar ng sinasabing kamag-anak ni Noel dito sa Cebu. Dahil malayo-layo rin ang pinanggalingan nila mula sa Cebu North Terminal, inabot ng mahigit 100 piso ang naging metro ng taxi. Ayo! Matapos makumpirma ang address, agad nang pumasok si Noel sa compound. Ayo! Ayo! Ay! Ano nga si Silvia Cruz? Siya ay mo ko nung... Anong kailangan mo? Tita, Sa akin to. ako po si Noel. Anong nangyari sa'yo? Ikaw to sa gamay pa. Sa maliit ka pa. Paano nangyari? Huh? O bakit? Anong nangyari? Sabihin mo. Hindi ko alam eh. Ano nangyari? Sabihin mo. Tatay. O bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Ha? Ha? Lola. Wala lang. Patay na. O bakit? Sa wakas, nagkita rin ang magtiyahin dahil sa isang mabuting Samaritano. Walang kamalay-malay ang security guard na ang kanyang nasasaksihan ay hindi totoo. Handa na kaya niyang malaman na siya'y bahagi ng aming misyon? Tatay Jan. Bali lahat po nangyayari ngayon, hindi po totoo. Gusto ko po sabihin sa inyo na nasa wish ko lang po tayo at ako po si Aljur Abrento. Halos pandirian ako lahat doon. Ikaw lang talagang lumapit sa akin. Ikaw lang tumulong sa akin. Napaka ginintuan po ng puso ninyo. Halos hindi makapagsalita si Mang John sa sobrang gulat. Para bang nagulat nga ako, si Aljo Rabrinica pala yun. Anak, sabi ko, patay. Akala ko nga yung pag ano nila, yung ano sila, akala ko talaga totoo yun. Parang natouch na rin ako ron eh.
Yung pala, pagsabi nung ano natin sinabi na talaga, yung pagsabi na ni Aljo na siya si Aljo, doon ako napag-ano na. Isang malaking utang na loob yun. Kumbaga may tuturing ko na yun si tatay Jan na yung mga ganong klaseng tao, yun yung mga totoong kaibigan. Hanggang sa, kumbaga ako si Noel, yun yung tuturing kong kaibigan hanggang sa pagtanda ko. Napatunayan niyo, Mang Jan, na kayo ay isang natatanging Good Samaritan dito sa Cebu. Kaya nararapat lang na kilalanin namin ang inyong kabutihang loob na ipinakita kay Noel. O tay, dahil eto na, si Aljo na talaga ako. Yan, dahil sa tinulungan niyo po ako, meron pong inihandog ang wish ko lang. Bali, kayo po ang Good Samaritan sa wish ko lang. Para po sa inyo to. Para bang, siyempre, kung yung makatulong ka ng kapwa mo, parang yung galing talaga sa looban mo. Kaya siyempre, parang ang sarap minga. Parang ang sarap ng feelings. Parang